Ho mga tao, pakinggan niyo to ha. Ang babaeng bakla na ito ay nagbalik Islam dahil kakila-kilabot ang Kristyanismo. Sino ang magsasabi sa kanya? Sige, susubukan kong sabihin sa kanya. Panoorin niyo ang video na to hanggang dulo. Pero pinagawa ko ng nakaraang 2 taon. Sa totoo lang, parang hindi ko na kayang tawagin ang sarili kong Kristiyano. 2 taon ko nang iniisip lumipat sa Islam. Gusto mo bang malaman ang pinakamalaking pagkakaiba ng Kristyanismo at Islam? Ang isa ay nakabatay sa pag-ibig, ang isa naman ay sa takot. Sa tingin ko, ang tinutukoy niya ay Kristyanismo na nakabatay sa pag-ibig. Mas pipiliin ko pumapunta sa mahirap at delikado unahan kasama ang mga Muslim kaysa komportableng manood lang sa likod kasama ang mga Kristiyano. Parang nanonood ng genocide bilang aliwan, kumakain ng popcorn at pumapalakpak sa ngalan ni Jesus. Palestino siya nga pala. Alam kong ang hayagang pagtuligsa sa isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamasamang relihiyon sa mundong ito ay magkakaroon ng mga kahihinatnan. Ito ang mga kahinatnan. Pinakulayan niya ang buhok ng kulay LGBTQ, ilalait ang Kristyanismo sa bansang Kristiyano, pero wala namang nangyari sa kanya. Malamang, hindi lang malamang. Sigurado akong buhay pa siya. 100%. Sa totoo lang, hindi. Malamang hindi. Kasi kung nagbago na siya, kung tinalikuran niya ang Islam, oo. Pero mapapahamak ang buhay niya dahil sa mga Muslim. Wala akong pakialam at lagi kong pipiliin ang pag-ibig. Palagi kong sinasabi na nagde-decision pa ako, pero sa tingin ko, ginawa ko na ang huling decision na yon. At siguro, haharapin ko na lang kung ano man ang dumating sa akin sa ngalan ni Allah. Okay, una sa lahat, hindi ko na kailangan sabihin sa iyo kung anong nangyayari, kung paano tinatrato ng Islam ang mga homosexual. Oo, ngayong taon lang ito nangyari, kung saan ang mga Muslim sa Australia na maliit na minorya ay gumagawa ng mga peking profile. Hindi ko maipapakita ang video, pero ito ay ulat ng ABC tungkol sa mga pag-ataking inspirado ng IS sa mga gay at bi na kabataan. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng mga profile sa isang gay matchmaking app tulad ng Grindr at ilalansin nila ang mga homosexual na lalaki papunta sa kanila at pagkatapos ay binubugbog nila ang mga ito. Binubugbog nila ang mga ito. Tinatawag ng kung ano-anong pangalan. Pakinggan mo itong lalaking ito. Nakausap ko ang 2 kabataan na na-catfish sa mga app. Nilansi sa liblib na lugar, binugbog, inakawan, at naitala pa sa kamera. Mas vulnerable ang ibang biktima dahil hindi pa sila nagladlad sa pamilya at kaibigan. Mapalad ako at buhay pa ako. Hindi ko na kayang lumabas mag-isa ngayon. Sa ilang video, sumisigaw ng mga slogan ng ISIS ang mga umaatake. At tandaan mo ang kwentong ito. Nadiskubre ng pulis kontra-terorismo ang koneksyon ng di-umanay terorista sa ilang kabataang sangkot sa pambubugbog. Ito ang kabaliwan na dinaranas ng mga taong ito. Tingnan mo ang taong ito. Itong si Owen Jones, ang pinakamalaking tagahanga ng adikain ng mga Palestino at ng mga Muslim at kung ano-ano pa. Tingnan mo, sinasabi niya na ito ay isang dahilan ng pambansang kahihiyan. Ito ang rainbow map ng LGBTQI sa buong Europa. Hanggang 2015 ang UK ang nangunguna. Magaling ang UK hanggang 2015, pero may nangyaring kakaiba pagkatapos noon. Tumaas ang homophobia at bumaba tayo sa rankings. Kaya tayo na ang pinakamababa sa Western Europe. Malapit na sa Albania. Anong nangyari? Kung ikaw, oo. Lumaki ang populasyon ng mga Muslim sa mga bansang ito sa mga kanduraning bansa na karamihan ay Kristiyano o ateista o secular, na kadalasan ay mapagparaya sa mga homosexual. Pinapasok nila ang mga Muslim. Ngayon, nagtatanong sila kung bakit may mga pag-atake sa mga bakla sa Europa. Ang tanga talaga ni Owen Jones. Hindi lang siya, marami pa silang ganyan. Tingnan mo, pati ang babaeng ito, isa rin sa kanila. Baka sabihin mo, mga Muslim lang yon na hindi nakakaintindi sa Islam. Pero may gusto akong ibahagi sa inyo. At hindi lang ito tungkol sa mga lalaki, mga pare. Mga pare, Diyos ko, may buong folder ako. Papakita ko sa inyo ilan. Mga misogynistic na talata at hadis mula sa Islam kay Muhammad. Kabanata 2, talata 282 ito, okay? Mahahabang sulat, kaya tipid ko na lang oras ninyo. Dito sinasabi na hayaang ang tagapag-alaga ang magdikta ng patas. Kaya maghanap ng mga saksi at tawagin ang 2 lalaki bilang saksi. Kung gusto mong pumirma ng isang bagay,
Tawagin ang dalawang lalaki nyo bilang saksi. Pero kung walang dalawang lalaki, hayaang may isang lalaki at dalawang babae bilang mga saksi mula sa mga tinatanggap ninyo. Para kung sakaling makalimot ang isa sa dalawang babae, alam mo na, dahil kulang siya sa pag-iisip, paalalahanan siya ng isa pa. Kaya ito ay isang nakakahiya talatang basahin para sa mga feministang Muslim, kasama na rin ito. Ang mga lalaki ang tagapang-alaga at tagapagtaguyod ng mga babae, bla bla bla. Tungkol naman sa mga babaeng kinatatakutan mong makimagsik. Ibig sabihin, di pa sila nagre-rebelde, natatakot ka lang. Alam mo yung sinabi niya? Gets mo yon? Painitin mo na lang ang pagkain mo, mahal. Hindi ako makakapagluto ng hapunan ngayon dahil masakit ang ulo ko. Maintindihan ng mabuting Muslim na asawa yon, pero hindi niya kailangan gawin. Kung paulit-ulit niya itong ginagawa, saka lang naaangkop ang talatang ito. Sawayin sila, lumayo sa kanila sa kama, at saka paluin sila. Sige, paluin sila. Isa pa, lagi na riyan ang usapin ng sexual na pag-aalipin. At ipinagbabawal din sa inyo ang lahat ng may asawang babae, maliban sa mga babaeng nasa inyong kanang kamay o napasa inyo, ibig sabihin, bilang resulta ng digmaan. Kaya iyan ay mula lang sa Quran. Ang dami kong ganitong mga video, sobrang dami talaga. May folder ako na tinatawag na misogyny na may mga 200 screenshots. Sana may pakita ko sa'yo, pero di ko alam alin dito ang ipapakita. Sige, ipapakita ko na lang tungkol sa usapan sa katalinuhan ng mga babae. May mga sahih hadis din. Mula ito sa Jami al-Tirmidhi, mga sahih hadis. Isang babae sa kanilang nagsabi, "Tingnan nito, nakaka-interes. Mga babae, magbigay kayo ng kawanggawa. Kayo ang karamihan sa mga nasa apoy. Ang pinakamaraming nasa impyerno ayon sa Islam ay mga babae. Bakit? Isang dalagang babae, isang babae, ang nagtanong sa kanya, at bakit po ganon o sugo ng Allah? Sinabi niya, dahil sa madalas ninyong pagmumura. Katulad ninyo mga babae, alam niyo namang madalas kayo magmura. Iyan ang pangkalahatang pagtingin sa mga babae ayon sa tagapagtatag ng Islam na si Muhammad. Ibig sabihin, hindi kayo marunong magpasalamat sa mga asawa ninyo. Alam niyo, laging may dahilan kaya hindi ninyo sila binibigyan ng sex. Dahil may hiwalay talagang hadis kung saan sinabi ni Muhammad na ang mga babaeng tumatanggi ng pakikipagtalik sa kanilang mga asawa ay isinusumpa ng mga anghel buong gabi hanggang umaga. Kaya kung halimbawa lumapit ang isang asawa sa kanyang misis ng 8:00 ng gabi at tumanggi siya hanggang umaga, isinusumpa siya ng mga anghel. Iyan ang Islam na sinasabi niya na ito raw ay bunga ng pagmamahal. Sige, pero tingnan mo, ito ay isang banta, di ba? Takot ba ito? Wala pa akong nakitang mas mahirap pakisamahan kaysa sa mga kulang sa pag-iisip at reliyon para sa mga matinong tao. May isang babae sa kanila na nagtanong, "Anong kakulangan ng aming pag-iisip at reliyon?" Sinabi niya, "Ang patotoo ng dalawang babae sa inyo ay katulad ng patotoo ng isang lalaki. Ibig sabihin, 2 sa inyong mga babae ay katumbas ng isang lalaki." Ang larawang ito ay prepektong paglalarawan ng mga babae sa Islam. Sige, ito na yon. Nakasuot siya na parang ninja warrior na nakabalot sa supat ng basura. Masayang masaya siyang walang pangitaas. Ninanamnam ang lamig ng tubig ng Mediterranean sa balat. Ganoon ang ginagawa niya. Sige, ipapakita ko pa sa inyo ang iba pa. Kayo mga babae sa Islam, hindi nyo nga pwedeng piliin ang sarili ninyong mapapangasawa. Kailangan nyo maghanap ng lalaking kamag-anak. Pakinggan ito. Ito ay Sunan Ibn Majah, 1882 sahih hadith. Sinabi ng sugo ni Allah, walang babae ang dapat mag-ayos ng kasal ng ibang babae. Kaya kahit ang ina, hindi siya ang may pangunahing desisyon kung sino ang papakasalan ng anak niyang babae. Hindi dapat inayos ng babae ang sarili niyang kasal. Ang babaeng mapangalo niya ay siya ring nag-aayos ng kasal niya. Alam mo ba ang parusa sa pangangalo niya? Pagbato hanggang mamatay. Dahil kasal ka na ngayon. Sa totoo lang, hindi ko alam. Maaring maparusa ng 100 palo o pagbato hanggang mamatay. Sabi niya, nagbula ang Islam sa pag-ibig at ang Kristyanismo naman sa takot. Ano yun? Sa tingin ko, ganun lang sila pinalaki. Para sa akin, hindi siya mukhang matalino. Tingnan mo ugali ng mga Muslim. Galing ito sa Pew. Pag-uugali sa karapatan ng kababaihan. Sa madilim na berde, babae ang may karapatang pumili kung magtatakip. Kung gusto niya magsuot ng burka o hindi. Tapos ang pangalawang option ay ang may bahay, ay dapat sumunod sa kanyang asawa. Kaya sa Timog Silangang Europa, 88% ng mga lalaking Muslim ang nagsasabi, alam mo,
Dapat may boses ang mga babae. 43% ang nagsabing dapat sumunod ang may bahay sa kanyang asawa. Hindi ito simpleng pagpili. Tulad ng nakikita mo, lagpas 100 ito, pero mas mababa sa 50. Kaya hindi ito tanong na pagpipilian lang. Sa Timog Silangan Asya, 73% ng mga Muslim na lalaki doon ay nagsasabing na dapat makinig ang mga asawa. Ang mga may bahay dapat makinig sa kanilang asawa. Sila ang mga taong pinapapasok natin dito. Tingnan mo itong bagong video at pahayag ng Ministro ng Home Affairs. Patuloy siya naglalabas ng ganitong pahayag. Sabi niya, walang kailangang asimilasyon. Ngayon, pakinggan mo ang isa na namang karunungang binitiwan niya. Yan ay sinabi ni Angus Taylor. Si Angus Taylor, pinuno ng oposisyon, ay nagsabing dapat lang tayong tumanggap ng tao mula sa mga liberal na demokrasya. Ipinapahiwatig niyang mas mababa ang halaga ng hindi galing sa liberal na demokrasya. Alam mo at maisip mo ang mga taong galing sa Europa pagkatapos ng digmaan, mga galing sa ilalim ng pananakop ng dating USSR, mga galing sa Vietnam, at mga mas bagong imigrante na galing sa China. Napakaraming tao niyan. Ang tatalino ninyo. Ang tatalino nila. Hindi nila binabanggit ang Middle East o sinasabing galing sa Afghanistan o Iraq. Ganito sila dito sa Australia, mga kaibigan. Ipinapakita nila sa atin ang mabubuting migrante bilang pagbibigay katwiran sa multikulturalismo. Pero yung mga talagang pinangangambahan natin, yung mga Islamista, yung mga jihadista, hindi man lang nila binabanggit ang mga yon. Sabi niya, pare-pareho lang daw ang lahat ng kultura, walang pagkakaiba. Pero ipinakita ko na ito sa iyo. Tingnan mo. Ito ang ipinapakita ko sa iyo. Pag nagdala ka ng tao mula sa hindi liberal na demokrasya, dala nila ang kanilang pananaw at hindi nila ito iniiwan sa paliparan. 73% ng Muslim sa Timog Silangang Asya ay naniniwalang dapat sumunod ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Sa gitnang Asya, 70% ito. Sa Timog Asya, 88%. Sa Timog Asya, 88% ng mga Muslim ay mula sa India, Pakistan at Bangladesh. Para sa kanila, dapat sumunod ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Anong klaseng lipunan ang nililikan ninyo? Sub-Saharan Africa. Medyo mas liberal sila. Ay, hindi pala. Hindi nila tinanong ang pangalawang tanong. Sa Afrika, gitnang silangan, Hilagang Afrika, 87%. Ito ang mga taong dumarating at ang katawa-tawang babae ay nagsasabing mahusay ang Islam at mga Muslim. Sabi ng Ministro ng Home Affairs, wala raw dapat ipag-alala. Ano pang dapat kong ipakita? Heto pa, ipapakita ko kung gaano kahirap ang maging babae sa Islam. Sabi ni Muhammad, hindi tama magsinungaling maliban sa 3 pagkakataon, tulad ng pagsisinungaling ng lalaki sa asawa para mapasaya siya. Kaya itong sinasabi ni Muhammad Idris na maaari ka talagang magsinungaling sa iyong asawa. Ang iba pang dahilan para magsinungaling, maaari kang magsinungaling sa panahon ng digmaan at magsinungaling para magdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao. Kaya ito ay isang sahih hadis. Kaya maaari kang magsinungaling sa iyong asawa. Hayaan niyong ipakita ko kung anong sinasabi ng mga Muslim tungkol sa asawa. Tingnan ninyo. Pakinggan ninyo ang mga Muslim kung anong sabi nila sa pagtrato sa mga babae. Pwede mong pagsinungalingan ng iyong asawa. Kung may magsabi ng pakiramdam ko may pangalawa kang asawa, pwede ba niya sagutin ng hindi, wala akong pangalawang asawa? Oo, pwede. Pwede mo sabihin yun? Personal kong pinaniniwalaan na itong sinabi ng propeta, kaya pwede mo itong gawin. Ipakita ko lang ang detalye. Pwede mo itong gawin. Pwede mong lukuhin o pagsinungalingan ang iyong asawa. At pwede mo siyang pagsinungalingan. Ginawa mismo ni Muhammad yon. Anong white noise? Hindi kailangan puti, pwede rin sa black light. Tinanong lang siya, saan ka galing kagabi? Oo, pero kahit yun, pwede mo namang gawin. Kaya ng lalaki yun. Pwede siyang magsinungaling dahil kaya niyang pasayahin ang babae niya. Para mapasaya ang asawa niya, pwede siyang magsinungaling sa kanya. Para lang yun sa lalaki, hindi pwedeng kuli ng babae ang karapatan yun. Para sa akin, sobrang walang galang yon. Tingnan mo ang mga babaeng ito. Tingnan mo ang mga babaeng ito. Pinapahiya sila. Ginagawa nila lahat ng utos. Nagsusuot ng hijab. Nagpapakita ng respeto at pananampalataya at pinangangalagaan ang kanilang puri. Pero ang lalaking Muslim, pwedeng magsinungaling at makipagtalik kanino man ang gusto niya. Para sa akin, kung ang asawa ko ay magpakasal sa iba ng palihim, para sa akin, panloloko yon. Kaya ang pagsisinungaling ay hindi pinapayagan maliban sa 3 bagay. Isa rito ang hadis ng Rajul Imra kapag kinakausap ng lalaki ang kanyang asawa. Allah, patunay sa buhay kung paano siya tutugon. Oo, binanggit mo rin ang parehong hadis. Pareho lang ng hadis yon. 3 bagay ang ginagawa nito. Pwede kang magsinungaling sa iyong asawa. Pwede kang magsinungaling sa panahon ng digmaan.
At ang pangatlong pagsisinungaling ay kapag sinusubukan mo magdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao. Kaya kung sinusubukan mong gawin yon, gaano ba yon katanga? Gaano katagal magtatagal ang kapayapaan na yon? Halimbawa, kung nagsisinungaling ang Pakistan kay Pangulong Trump na kontrolado ko na ito, kahit alam nilang hindi pa. Pakiusap, bigyan ng tsansa ang diplomasya. Ipadala si JD Advance dito at ako na bahala sa meeting mo sa IRGC. Ginawa nila ito pero hindi nagtagumpay. Bakit? Siguro dahil nagsisinungaling ang mga Pakistani at masyado silang nagtitiwala sa sarili. Totoong naniwala sila na mapaglalapit nila ang dalawang taong ito, pero malinaw na hindi ito nagtagumpay. Pero yan ay kaugalian ng mga Muslim. Yan ay isang Islamikong kaugalian. Kaya dapat mag-ingat si Pangulong Trump tungkol dyan. Kung magpasya siyang gawin ng kabaligtaran na alam mo na gamitan ng divorce card o gamitan ng card neto, sa huli ay nauuwi siya sa pagsuway. Sa pananaw ng Islam, walang problema kung ang isang lalaki ay mapakasal sa isa pang babae, inshallah, kahit hindi alam ng unang asawa. Hindi ka okay sa akin. Ate, hindi ako sangayon. Hindi. Ate Taylor. At magiging masaya ako doon. Iniisip ng mga ate na may lalaki dyan na hindi poligamo. Kasi kayo ay likas na monogamos. Ibig sabihin, gusto nyo lang ang asawa nyo at masaya na kayo sa asawa nyo. Hindi kami nilika na ganon. Sinasabi lang nila na may mga pangangailangan kami. Kailangan namin makipagtalik. Tingnan mo, pareho sa dalawang lalaking ito ay nahuling may lihim na asawa matapos ang video na ito. Si Muhammad Ali Jab ay may asawang natatrabaho sa McDonald's. May isa pa siyang asawa. At sa tingin ko, tinatawag nila itong muta marriages sa Shia at nisyaan marriages naman sa Sunni Islam. Pareho nilang ginawa ang mga nisyaan marriages. Kaya pwede ko pang ituloy mga kaibigan kung gaano kasama ang Islam para sa kababaihan. Ang mga babaeng ipinagtatanggol ang Islam ay parang mga itim na tao na ipinagtatanggol ang pagkaalipin. Seryoso. Talagang nakakabaliw na magpaloko sa Islam ang mga tanga na ito. Hindi ko iniisip na yung LGBTQ na babae na ipinakita ko sa inyo sa simula. Alam niya talaga ang tungkol sa Islam o nagmamalasakit siya sa Islam. Isa lang itong panlilin lang. Maraming puting babae ang sumikat dahil madali silang hangaan ng mga Muslim kapag nagko-convert sa Islam. Para sa kanila, ito na ang patunay. Kita mo, pati mga puti ay nagko-convert sa Islam. Pero kung bakla, ayaw namin. Itong imam na ito, tinuturo pa paano paluin asawa mo. Ang pulo na ito ay pinamagatang pagpapalo sa mag-asawa. Paranta malu. أيضا أن توجد أسبابه الشرعية. الضرب لا يكون بمثل العصا. Hahanapin ko sila. Huwag mong gamitin ng malaking mabigat na pamalo na yan. Alam mo, makakasakit yan. Makakasakit talaga. Paghahampas sa mga magkapareha al-Fatiha. كذلك أيضا في بعض الأدوات الحادة التي يفعلها بعض الأزواج مع الأسف كما يقول. Huwag din yung gamitin ng kutsilyo pare. Masisira ang itsura niya at di mo na siya magugustuhan kapag may peklat na. بعض الأزواج مع الأسف كما يقول ابن عباس لما سئل عن الضرب قال يضربه. Paghahampas. Tingnan mo yang maliit na sanga. Gusto niya o nais niyang mabuhay. Nabuhay. تحب أو تريد أنها تعيش. Tingnan mo ito. Ang kasalanan ay may mga asawang gustong maging pantay sa kanilang asawa. At ipinakita ko na sa inyo yan sa Quran. Malinaw na sinasabi ng Quran na ang mga lalaki ang amo ng mga babae. Mga lalaki, Ay, siya laban sa iyo. Kung paano ka para sa akin, ganun din ako para sa iyo. At kung ano ang ginagawa ko, ginagawa ko. Kung ano ang sinasabi mo, sinasabi ko rin. malaking problema ito. خطيرة جدا. Kaya tanging isang tanga lang ang magpapalit ng relihiyon sa Islam, lalo na kung ikaw ay LGBTQ o babae. Bilang isang lalaki, naiintindihan ko, 100% relihiyon ito ng mga lalaki sa bansang Muslim. Proud akong maging Muslim, mayabang na Muslim. Siyempre, mas yayaman ka. Habang yumayaman ka, mas marami kang nakukuha. Pwede kang magkaroon ng 4 na asawa, at noong unang panahon, pwede kang magkaroon ng kahit gaano karaming aliping sexual ang gusto mo. Si Muhammad ay may napakaraming aliping sexual. Tingnan mo itong isang hadis. Ito si Aisha. Sinasabi niya, napansin kong wala sa kama ang sugo ng Allah. Tingnan mo ito. Sinimulan ko siyang hanapin dahil iyon ang gabi niya. Oo nga pala, dahil napakaraming asawa ni Muhammad,
kaya may schedule siya. Kaya tuwing Lunes ng gabi, kasama niya si Aisha. Martes, si Hafsa. Miyerkules, si Jawari o iba pa. Kaya hinanap ko siya, inisip kong baka nasa isa sa mga kongkubina niya siya, kahit wala sila sa schedule. Oo. Kaya si Muhammad ay pwedeng pumunta kanino man. Isipin mo na lang kung babae ka at kailangang makihati sa asawa mo. Katulad ng 4 na babaeng Muslim na kasama sina Muhammad Ali at Ali Dawa. Sabi nila, hindi namin matatanggap yon. Pero pasensya na. Walang demokrasya sa Islam. Wala kang boses. Kapag nag-convert ka sa Islam, dapat mong tanggapin lahat ng patakaran. Ganito ito katanga mga pare.